Naka-enkwentro na ba kayo guys ng ganitong tao? Okay mga kaibigan, may vlog tayo ngayon na maikli lang. May nabasa lang ako sa Bible, may naalala lang ako sa Bible na ang sabi doon, life and death are in the power of our tongue. Kasi guys, naisip ko lang din na yung salita kasi natin ay hindi lang nakakasugat, nakakasunog. Okay, nitong August 30, alauna 30 na madaling araw, merong nag-chat sa akin. Sabi ko, may request ako sa kanya, request ko ay kung pwede, sa pangalan na lang niya ako tawagin. Sabi ko gano'n. Dahil tinatawag kasi niya akong kuya, alam nyo guys, una hindi ako nagpapatawag ng kuya. Pangalawa, meron naman akong pangalan. So sabi ko, sa pangalan mo na lang ako tawagin, wag dun sa kuya. Kasi hindi ako nagpapatawag ng kuya kahit kanino, sabi ko gano'n. Tapos, ayun, okay na. Tatry daw niya. Tapos maya guys, nag-chat sa akin, tinawag na naman ako niyang kuya, parang ako nababad trip na parang nag-trip siya, parang naaasar. So sabi ko, sa pangalan mo na lang ako tawagin. Kasi hindi ako komportable na tawagin kuya. So okay daw, try daw niya. Ano siya guys parang nangungulit. So ako'y nainis. Ako'y naiyamot. Kung ano-anong pinagsasabi. Tanyo, ilalagay ko dito sa screen. Basahin nyo. Tapos, sabi niya, nagtanong siya guys. Sabi niya, may tanong po ako. Dinireplyan ko siya, question mark. Ang chat niya, do you still like me po ba? What? Tanyo guys, pa-English pa eh. Parang ako'y inaasar, ako'y naiyamot. Tapos, ayan, kung ano-ano pa yung sinabi niya, hindi lang yan. Tinatagtag pa niya ako ng chat. Ako nasusura sa gayon. Yun ang ayaw na ayaw kong pag-uusapan. Tingnan niyo, ilalagay ko dito yung isa pa. Sabi niya guys, may mamimit ka din someday na mas better. Ay, totoo naman, mas better kaysa sa iyo. Mas better kaysa, mas maganda pa kaysa sa iyo at mas ayos pa. Alam niyo guys, estudyante pa lang siya. Papunta pa lang siya, pabalik-balik na ako. Mas marami na akong naranasan kaysa sa kanya, hindi sa pagyayabang. Alam nyo guys, kailangan pa ba akong sabihin ng ganun? Ayan kasi guys, hindi mananampalataya. Kumbaga dating mananampalataya, pero ngayon ay hindi daw siya naniniwala sa sa positibo, sabi niya sa akin dati. Paano ako maniniwala sa mga pinagsasabi niya kung hindi siya naniniwala sa positibo? Ano guys, blinak ko tuloy. Ako pag yung papayuhan niya ng ganun, may pinangahawakan ako sa Bible na yung sa Genesis chapter 2, nabibigyan ako ng Diyos ng angkop na makakasama at makakatulong. May pinangahawakan ako sa Bible. Masyado kasing assuming ano guys, sa chat niya, sa message niya sa akin. Masyadong assuming, ako nasura. Blinak ko tuloy. Ayaw ko na mausapin ganun. Ang isa pa guys, hindi naman ako nanliligaw sa kanya. Kung ano-ano sasabi niya. Ako hindi nang bablock guys. Pero pagka ng mga kausap kong lagi nilang binabalikan ng nakaraan, ibablock ko na talaga. Siyempre, ang ginawa ko, para ako makalayo, nag-teleport na ako papalayo. Linak ko na. Para tapos ng usapan. Wala namang papatunguhan ng usapan, bakit pa ako makikipag-usap? Diba guys? Pinagbigyan ko na siyang lapitan. Ay hindi pa rin nagbabago ganun pa rin. Tsaka ang isa pa guys, yung tao na yan, yung nag-chat sa akin yan, nagyayaya pang magpunta kami sa dagat. Ano yung gagastusan ko pa, di ko naman jowa. Tsaka may jowa naman, meron na yatang iba. Mapahamak pa ako dun. Diba guys? Tsaka tama na hindi ko talaga deserve yung taong ganun. Dahil bukod sa hindi ko na angkop na makakasama, hindi pa angkop na makakatulong. Kumbaga'y pabigat. Kaya guys, kung pipili kayo ng inyong sasamahan, siguraduhin yung ayos yung sinasamahan nyo.
Kung pipili kayo ng sinasamahan nyo, gusto nyo samahan, gusto maging partner, ang piliin nyo yung mahal ang Diyos, may relasyon sa Diyos, at naglilingkod sa Diyos. Hindi lang yung basta lalaki, basta babae, wala yung ganun. Nako, parehas lang kayong magkakasakitan pagka ganun. Kaya kung kayo mga single pa at wala pa, kayo mag-aral muna, magpakalalim sa relasyon sa Diyos, at sumunod sa Diyos. Yun yung pinakamahalaga. At ang pinakamahalaga requirement sa Diyos yung ibigin natin ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, buong lakas. At gwardiyahan natin yung ating puso para hindi tayo malaglagan ng bunga. Lumayo tayo sa mga mabunganga na wala namang kwenta ang ibinubunganga. Ang isa pa, bakit ko magugustuhan itong taong to, itong babaeng to? May spiritual life, hindi niya maayos. Hindi niya maayos yung spiritual life niya, tapos mag-a-assume pa siya na may gusto ako sa kanya. Ang kapal guys ng gayon. Negative na nga mag-isip. Hindi na nga marunong manalangin, wala pang disciple. Sa tingin niyo paano kung magugustuhan yung ganung tao? Napaka-assuming guys, kaya ako'y lumayo na agad. Kasi alam niyo, yung magpa-partner kayo nang wala namang relasyon kay Lord. Para kang kumuha ng bato na ipinukpok mo sa ulo mo. At ang isa pa, pag sinasabihan mo ng tungkol sa reality, sasabihin niya, wag mo akong ini-spiritual. Doon pa lang guys, red flag na siya eh. Kaya yung mga gayong tao, mga kaibigan, hindi dapat natin pinapanatili sa buhay natin. Bukod sa immature na at negative pa, ihigupin lang yung enerhiya mo. Kaya nilalayon dapat natin yung mga ganong tao na wala namang kwenta ang sinasabi. Yun lang.